Pinatay at ginahasa ang isang babaeng naniningil ng pautang. Suspect sa krimen ang sinisingil ng biktima na may 150 pesos na lang na kulang sa kanyang babayaran. Narito ang Frontline Report. Mula sa liblib at masukal na bahaging ito ng Barangay Matlang sa Isabel, Leyte, natagpo ang wala ng buhay ang 22 anyos na si Rena Jane, isang collector ng lending company. Ayon sa pamilya ng biktima, hindi na nakauwi noong August 3. Kaya naman, agad nila itong inireport sa pulis na agad namang nagsagawa ng backtracking. Dito nila napanood ang kuha ng isang CCTV kung saan nakita pa si Rena Jane na nakaangkas sa motor. Nakaabot sa suspect ang balitang hinahanap na siya ng mga pulis. Kaya makalipas ang isang linggo, kusa na itong sumuko at umamin sa krimen. Mismong suspect din ang nagturo kung saan niya itinapon ang labi ni Rena Jane. Base sa investigasyon ng mga pulis, sinisingil ng biktima ang balanse sa 3,000 pisong utang ng suspect. Dinala raw ng suspect sa kubo ang biktima kung saan sila nagkwentahan ng utang. Lumalabas na 150 na lang ang balanse pero di pa rin ito kayang bayaran ng suspect. Nauwian sa pagtatalo. Compete pa sila ng utang niya. Kinumpit talaga, 150 lang talaga yung balance. Tapos, bali, sabi niya, wala man na yung mo. Pag di ka daw magbayad, yan ito ng demand letter. Papirmahin kita ng demand letter para pulis na yung magsingil. Hanggang humantong yan sa pananakal ng suspect. Natumba ang biktima at nabagok ng tumama ang ulo sa bato. Hindi pa nakontento ang suspect, 5 beses niyang pinagsusuntok si Rena Jane. Lumabas din sa investigasyon na pinagsamantalahan ang biktima. Pag-amin ng suspect sa mga pulis, may gusto siya kay Rena Jane. Pero galit din daw siya dito, kaya niya ito napatay. Mahaharap siya ngayon sa kasong rape with homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.